gumamit tayo ng AI kasi majority na ng ano ngayon is AI powered na eh. Ayan. So let's start. Let me share my screen kasi marami dito yung mga ano na hindi pa gumagamit. So sa chatbots talagang nag-transition ako into messaging na. So pag sinabi natin messaging, yung message campaign na salesman yan or what you call this engagement man yan as long as the client is pupunta siya sa messenger natin, no? So that would be a CTM o click to messenger. Yan. So sino dito yung mga nagraran na ng ads? Meron na ba dito? Me. Ayan. So marami. One of the challenge kasi ito no kaya before I was focused talaga sa sa sales funnel, landing page, ganyan sales page because pag nag-messaging ka, it is very difficult to scale up kung wala kang admin, di ba? Kung walang taga-sagot para sa yung tipong solopreneur ka, Team 200 Club member, may Team 200 Club member pala dito. Ayan. So mahirap talagang i-scale up pag naka-messaging ka before. Bago ka mag-scale up, kailangan mo munang mag-hire ng admin at yung admin na yon iti-train mo pa na maging magaling sa pag-close ng deal via chat. Kaya I was focused on sales funnel. But this time, hindi na po mahirap mag-scale up. Yung tipong mag-budget ka ng 5,000 daily. Kasi dati pag 5,000 daily tapos solopreneur ka, ay nako, matatambakan ka. Hindi ka na makakatayo, hindi ka na makakakain. But this time with the AI, talagang it's a life-changing talaga para sa business natin. Okay? So this time let's focus more on the service-based industry. Yung tipong may mga booking, real estate, ganyan, aesthetic clinics, mga spa, travel and tours. So this webinar is great for you kasi focus talaga yung magiging prompt natin for that kind of business. Yan. So by the way, sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Billy Joe Aves, isa sa sales and partnership strategist here in Pancake. Yan, staycation. Okay? So here in Pancake, we provide centralized and automated solutions for every business owners. As long as you run your business online, Pancake is a great tool na pwede mong gamitin. Kasi usually na tanong na na-encounter ko talaga. So sobrang dami kong nakakausap everyday, no. So tatanong nila na pwede ba yan sa business ko yung Pancake na yan? Kala ko kasi pang e-com lang talaga yan eh. Ayan, di ba? So don't worry po. As long as you run your business online, you can use Pancake. So pag-usapan natin si Pancake muna bago tayo mag-transition into setting up your AI. So Pancake has more than 300,000 active users daily in the 49 countries. Yan. Available po tayo worldwide. Not just here in the Philippines. So international po tayo yung natin. So we generated over 2 million US dollars orders per day. So including na yan yung mga big companies worldwide. So you are familiar with Coca-Cola, di ba? So Marie France, we have also the Unilever and also Kimstore. Yan. So sila yung mga big brands din na gumagamit talaga ng Pancake. So as you can see, mga big brands nga gumagamit ng system na to. They truly invest sa mga system na sa tingin nila makakatulong to grow their business. How much more kita na nagsisimula pa lang, especially yung mga nagsisimula pa lang, it is great na magkaroon ka na ng system. Because we are aiming for a long-term business. Yung goal natin is lumaki to, magkaroon tayo ng mas maraming branch, magkaroon tayo ng makakapagbigay tayo ng maraming opportunities sa mga kababayan natin. Yan. Kaya simula pa lang, dapat may sistema ka na. Okay? So here in the Philippines, in the Philippines as of now is that we have over 20,000 daily active users. So active users ng mga system natin. So this is the top 4 system na ginagamit talaga dito sa Philippines, no? The Pancake, the POS, the Bootcake, and saka the Webcake. Yan yung mga top 4, which is marami po tayong system dito na pwede mong magamit. Si Storecake as of now is hindi pa siya masyadong ginagamit dito sa Philippines. But in other countries, kasi kaka-launch lang siya dito sa sa Philippines, kaya hindi siya masyado pang na known sa mga kababayan natin. But we are we are promoting it na, kaya pwede niyo na po itong gamitin kasi
fully launched na yung store cake natin eh. Yan. So based on the statistics dito sa Philippines is that the user of Pancake, majority ay e-commerce. So 65% is nasa e-commerce. Yan. Kasi ang bilis ng ang bilis ng transitions or ang bilis ng growth ng mga e-com player here in the Philippines. Yung tipong marami na tayong mga dropshippers kasi mas madali na lang magbenta ng product ngayon dito sa Philippines. Yung tipong kahit hindi ka nakikita, pwede kang magbenta via ads, di ba? Kaya majority is 65 e-commerce. So kasama natin diyan yung mga health and wellness, yan. So pinaka talaga, health and wellness, di ba? Beauty and cosmetics, yan. So mga suppliers, automotive. So pwede yung screenshot to, itong natin, yung statistics natin. And the rest naman is the service based. So meron tayong mga insurance, mga cargo, mga travel and tours, mga sa education, food and business. Yan. So nabilong sila dito sa sa services. Okay? Ayan. So as of now, matanong ko lang kung nasang stage ka na. So we have 4 stages no in our business dito. So we have the intelligence. Nandito ka pa ba sa sa stage na you are growing pa, na yung tipong attend ka pa ng attend ng mga trainings, ng mga webinars, avail ka pa ng mga courses para nang sa ganun mas mag-level up pa yung skills at the same time yung knowledge mo in running your business? Or nasa scalable part ka na, yung tipong solid na yung yung system mo, i-scale up mo na lang talaga. Yung tipong seamless na yung flow ng ordering mo, ng booking mo, yan, scale up na lang talaga. Or stable ka na. Yung tipong kahit natutulog ka na lang, yan, may result pa rin. Nagbabakasyon ka, may result pa rin. Or baka global. So, pa-type nga sa comment section natin kung nasang stage ka na ngayon. Sino dito? Baka may mga kasama tayo ditong global na. Scalable na si Jessa. Stage 1, si Romel. Scalable. Okay. How about yung iba? Stage 1 pa. So, mix no? Meron pa tayong stage 1, meron tayong scalable, pero isa lang nakita kong stable. Wala pang global ito. Ayan, si Miss Ann, global. Taga-pancake to, global eh. Ayan. Oh, Coach Troy. So global. This will be more on selling products worldwide in different countries, no? Since I believe Coach Troy is a dropshipper, yung tipong pwede siyang even nasa Philippines, pwede siyang magbenta in other countries. Yan. Pero majority no, nasa intelligence pa lang talaga. Kaya I understand. Kaya nandito tayo ngayon. Para nang sa ganon, mas matuto pa tayo kung paano natin mapascale yung business natin para maging stable, and if you are goal mo na mag-global, why not, 'di ba? Why not? Aim for a big dream, 'di ba? Hindi naman wala namang bayad na mag-aim high. Yan. So here in Pancake, meron pa tayong starting dito. So by the way, dito sa Pancake is we have 6 system, not 6, 7. Yan. So for the first is that we have the consultation and conversion. Yan. For the Pancake, so this can be used for the consultation stage. Yung tipong, since pinag-usapan natin dito, messaging campaign, di ba? Kaya instead na Meta Business Suite yung gagamitin mo sa pagsasagot, dito na tayo sa kay Pancake. So if you prefer naman, yung tipong may website ka o naka-sales funnel ka, meron tayong Webcake or Store Cake. Kaya ecosystem talaga si Pancake. For example, meron tayong mga pa-orders na either sa chat yan, sa website man yan, o sa landing page natin, or even bookings, yan. So dito na magfo-fall yung ating system for the fulfillment or for the lead management, which is Pancake POS is very helpful, no? If you want to centralize your inventory management. So we have the Pancake POS, ha? Yan. We have also the Pancake CRM for the services. Dito natin i-manage yung mga leads natin via sending emails sa mga mga leads natin. Pwede natin gawin dito, sending automated automated reminders sa mga nag-book sa atin. Dito natin yan i-set up. Yan. So while having this this system for ordering management and lead management, we have also the Bootcake, which is ito yung pag-uusapan natin mamaya. So i-deep dive natin yan, an AI-powered chatbot. Yan. So we can use it to automate the automate natin yung inquiry management. At the same time,
remarketing o re-engagement ng mga leads natin. So magagamit natin yan. And lastly, if your team is growing, yung tipong meron ka na talagang mga team members, may employees ka, we have Pancake Work. So you can use Pancake Work, no, for internal communication, yung mga task ng bawat natin, employee natin, pwede nating pag-usapan diyan, creating issues, creating tasks, ganyan. So dito natin sa Pancake Work pag-usapan 'yan. So all of this system now is made to centralize your business operations. So if you are promoting or you are selling in multiple platforms, let's say may WhatsApp ka pa, meron ka pang TikTok, meron ka pang Facebook, may Shopee ka, Instagram, and even sa YouTube meron na din tayo, no? So if you are doing that, promoting in multiple platforms, you can manage it in a centralized manner na. Hindi na yung tipong palipat-lipat ka na lang ng palipat-lipat ka ng tabs, palipat-lipat ka ng applications, tapos pag-check mo ng business results mo, kailangan mo pang i-formulate, yung tipong ikukulik mo pa from other platforms, then gawan mo ng formula. But here, in Pancake, you can do that at a single glance. Yan. So that's how powerful Pancake is. Yan. Sige nga, pa-comment nga sa comment section kung ano yung ginagamit nyo dito. Kasi gusto ko malaman kung ano yung mga ginagamit. Pa-type ng 1 kung wala ka pang ginagamit sa Pancake, ha. 1. So meron pang hindi users. How about yung iba? Ano yung mga ginagamit nyo na dito sa Webcake, Bootcake, and POS? Yan, meron na. Bootcake, Webcake, Pancake, POS. Oh, yun. E-commerce to. Pag merong POS. Yan. Pancake. Yun, meron ding CRM, si Romel. So marami na pala tayong users dito. Ayan. So meron tayong user din dito ng other platforms. Ayan, Bootcake lang po. So meron pa talagang Bootcake pa lang. So sa mga hindi pa gumagamit ng Pancake system, welcome to the community. Ayan, di ba? So this time malalaman niyo kung bakit marami ang gumagamit ng Pancake talaga. Automation ng bangko, like ayan, Pancake POS and Bootcake. So meron tayo dito, Meta Business Suite pa lang yung ginagamit niya. Okay? Ayan. So, let's dive in. How AI improve online business operations? Diba nga? So, how AI improve online business operation? Pa-type nga ng at least one word dyan sa comment section kung ano sa tingin nyo yung makakatulong or ma-improve ng business natin once may AI tayo. Since meron na dito mga AI users na. Yan. So yung mga AI users diyan, ano yung experience niyo? How it helps you? Automation, manpower leverage, and automation, nice, efficiency, saves time. Kahit natutulog, may benta. O yun, ang sarap. Di ba? Tipo matutulog, may benta. Efficiency. Okay. Sarap, no? Pag meron na tayong ganyang sistema talaga. Help in my startup realty company. So all of your answer is correct. So in real world applications of AI, so we have marketing, customer support, healthcare, supply chain, finance. But let's focus, since nandito tayo sa online business world, let's focus on marketing and customer support. 'Di ba? Ngayon, sobrang dali na lang mag-generate ng creative for our ads by using ChatGPT. Ang dali na lang gumawa ng caption by using ChatGPT. Dati, kailangan mo pang mag-isip, ako na-experience ko nga rin bumili ng isang online course about copywriting, 'di ba? But this time, mas pinadali na talaga marketing. Then customer support. So hindi naman natin aim natatanggalin natin yung mga natin mga admins natin dyan kasi may AI na tayo, tanggalin na natin sila. Yan. That is not our goal. Our goal here is para mas mapa-boom natin yung business natin. Okay? So meron nga akong isang kakilala din na na-meet ko personally, no. So 'yun, ang mga admin niya, instead na since transition sila into AI, ang mga admin niya ay nilipat niya sa more on automation development na. Yan. So meron pa ring opportunity para sa kanila, 'di ba? Kaya marketing, customer support, niyo talaga, maximize yung AI. ChatGPT is free, 'di ba? Kaya
why not use it? Ginagamit ko nga rin yung ChatGPT to analyze Facebook ads eh. Sino yung gumagawa nito nun? Yung tipong if-feed mo sa ChatGPT yung yung data ng ads mo tapos let him analyze. Ayan, me analyze KPI. Yes. Ayun, meron. Kala ko ako lang, di ba? Sobrang helpful, di ba? Yung tipong ay, hindi ko marunong magbasa ng metrics. Okay, ChatGPT. Ito yung metrics ko. Ano yung dapat improve? Bakit ganito? Bakit ganyan? The AI will now analyze it and gives you recommendation kung ano yung dapat mong improve. Improve mo ba targeting? Improve mo ba yung creative? Ganyan. O improve mo ba yung sa funnel side? Let's say sa pagsasagot ng inquiry. Ganyan. Kakatay. AI will analyze, yes. Yung tipong, alin kaya dito yung papatayin ko? Kasi that is one of the struggle talaga pag new ka sa ads, no? Is reading metrics. But not this time. We have the AI. Okay? Maximize yan. So having an AI matters in your business. Nowadays talaga, kung wala ka pang AI, dati yung is, kung hindi mo pa in-online yung business mo, nako, possible mag-close yan. Ngayon, bago na naman. Kung hindi ka pa naka-AI, nako, mabagal ka. Yan. Okay? So, while having AI, it can leverage, or chatbot can be as our VA. 24/7. May tagasagot na sa'yo. Diba? Dati kung yung tipong kinaumagahan, pagising mo, ay tambak na yung mga hindi pa nasagutan. Kailangan mong bilisan yung pagsasagot. But this time, 24/7, meron kang tagasagot. Tapos, multilingual pa. Yung tipong Englishera yung or Englishero yung nag-i-inquire, English din yung page natin. Di ba? Kahit Jejimon. O, yun. Yun nga, sinubukan ko talaga to, yung tipong kulang-kulang sa letters, kulang-kulang sa spaces, talagang naintindihan pa rin eh. That's how powerful AI is. Then, enhancing customer retention. Kasi, ito yon. Before is that kailangan mong gumamit ng chatbot para mas mapabilis yung retention or mas mapabilis yung response rate mo. Pero the problem of that before in other old generation, grabe old talaga no, is that ulit-ulit yung tipong nang bablock na lang si customer kasi ano ba to, ang gulo, paulit-ulit na lang yung tanong mo. But this time, parang tao na talaga. Yung tipong makikipagkwentuhan. Tayong Pinoy, mahilig tayo makipagkwentuhan. Kaya nga, kahit nilagay na yung presyo dyan sa ads, nilagay na yung location, magtatanong pa rin, how much, saan po ba kayo located? Kasi mahilig tayong magpagkwentuhan eh. Tipong ang haba na ng usapan, saka pa lang bibili. That's why AI really matters. Makikipagkwentuhan yan. Di ba? So, next is, this is just the three, no? So, marami pang benefits talaga of having an AI in your business. Higher sales conversion rate. Yung tipong papa-increase natin yung conversion rate mo. Bakit? Minsan, pag yung admin natin or tayo, solopreneur, is that kung naging busy tayo, wala masyadong nagsasagot, biglang bumababa yung conversion rates natin. At the same time, yung makita natin yung ads natin na performing na siya, tapos tataasan natin ng budget. So, expectation natin is tumaas din yung result, but in reality, biglang bumagsak. Kasi, naging napabayaan natin, gawa ng mabagal tayong mag-response, ganyan. So, this time, with the help of AI, may VA na tayo. Hindi mo kailangan gumastos ng 500 per day para may VA ka or 1,000 per day para may VA ka. Yan. Tapos, nakikipagkwentuhan pa yan sa natin to make sure na mas ma-convert pa yung mga leads natin. Eh yung tipong pag pumasok yan sa messenger mo, huwag mo nang pakawalan. Di ba? Kasi magiging sales na yan. Okay. So that's the goal ng natin. Yes, quality talaga. So, OpenAI integration. Ito na. Exciting part na to. Di ba? So, let's dive in na sa pag-setup ng natin, ng OpenAI. Yan. Ito pala ha, let me clarify. OpenAI and ChatGPT, ChatGPT is under OpenAI. So, yung usually kasi natanong sa akin, ay, coach, naka-pro naman po ako sa ChatGPT. Pwede na po ba yon?
Hindi po yung ChatGPT ang i-subscribe natin ha. Bibili po tayo ng token sa OpenAI talaga para i-connect natin sa ating chat. Okay? So not that ChatGPT itself. Ayan. So I hope clear, no? So here is that we have 3 steps for AI integration. Hindi nyo kailangang anuhin, yung tipong baka mahirap yan, baka may coding yan. Don't worry po. Pinasimplified po yung pag-set up ng AI natin. Okay? No coding, no hard it's called this hard setups, tipong malilito ka ganyan kasi pinasimplified natin. Okay? Ready na ba? Patype nga ng ready kung ready na kayo. Simulan natin. Okay? Kasi ano na to eh. Magiging actual na to. Yan. Okay, so marami na ang ready. So first is we need to buy OpenAI tokens. So sabihin naman nila, baka mahal na naman yan. Another gastos na naman yan. Okay, sa mga gumagamit ng ChatGPT dito or AI dito, nasa magkano yung binabayad ninyo? Yan, para may din sa iba. 1K? Yan. 1K, 1K, 1,000, $30. Sige nga, yung mga nagsabi ng 1K, ilang na yan? Ilang days na yan? Ilang months yan? Sa tingin ninyo, based on your experience, per month, 1K per month. Okay, 1K per month sa token lang yan. Anong pipiliin mo? Mag-hire ng admin o mag 1K per month? Magkano yung admin ngayon? Is that, yung isa kong kakilala is nasa 15K per month siya. Kaya nag-transition siya into AI talaga. Kasi walang reklamo yung AI. Ay, walang walang double pay, no? Ayan, walang double pay sa mga holidays. Quality pang reply. Tapos hindi pa ang kagandahan kasi ng AI natin is hindi siya affected by emotion. Tayo kasing mga Pinoy, yung quality ng natin, not totally, not lahat ha, hindi ko nila lahat. Is that yung iba is that pag masama yung pakiramdam, yung result ng ginagawa niya ay bumababa. Yan. But sa AI, yung tama yung sinasabi niyo, walang reklamo, walang pahinga, ayan ang yan. Masipag sumagot, hindi yun yung maganda no. Wala nang absent yung VA natin. Okay? So buy OpenAI token, 1K a month. So sila na yung nagsabi niyan. Okay? 'Di ba? Sobrang tipid. So next is create API key and lastly is natin siya sa Bootcake. So pagbili ng OpenAI token, is that kailangan nyo lang gumawa ng account sa openai.com. So we will send the links, no? Bibigyan ko naman kayo ng documentation regarding dito kung paano tayo bibili ng OpenAI token. Yan. So bali, pag meron ka ng account sa OpenAI, is that pupunta ka lang sa settings, then punta ka sa billing. Yan, so settings tayo, billing, tapos mag-add lang tayo ng credit. So the minimum ata dito is $5. Nasa magkano 'yon? Experience ko rin yan, yung tipong nahihirapan din akong bumili ng token. So some of the banks is that nagfi-field kahit may balance. Kaya ito ang ginagamit ko personally, hindi ko naman sinasabi na ito yung gamitin nyo ha, but personally ang ginagamit ko na hindi nagfi-field is GoTime. Yun yung ginagamit ko usually. Okay? Kasi gumamit ako ng ibang banks, decline talaga kahit may balance. Kaya nung GoTime, tuloy-tuloy naman siya. Ayan. So pwede nyo siyang auto charge, yung tipong pag let's say paubos na yung token mo, is that mag-auto recharge siya o mag-auto buy siya ng credits. Pwede nyo gawin 'yan. But if you want na monitor nyo talaga yung yung kain niya o kailan ka bumibili ng token, pwede naman na manual. Try nyo lang po yung kung ano yung card na meron ka. Card kasi talaga yung gamit dito So if you don't have card talaga, try nyo yung yung virtual cards ni GCash. Or ito, yung pang online din talaga, if you are familiar with Tonic Bank, so pwede nyo ring yun gamitin yan. Yan. So this is the process of buying token in OpenAI, settings, billing, then add credit. Ganun lang. Next naman ay kukuha tayo o
gagawa tayo ng API key. So, from billing, nasa same tab lang din siya. So, click nyo lang yung API key, tapos click nyo tong create nyo secret key. Yan. Then, pangalanan nyo lang. Kayo bahala kung ano yung papangalan nyo, no? Then, default project, create secret key at the same time, mag-generate na yan. So, itong secret key na to, i-copy nyo yan, i-save nyo sa note-taking app niyo. Let's say, keep yan or ano man yung ginagamit mo, notes man yan. I-save mo yan kasi isang beses lang natin makikita yan eh. Tapos, wag niyo palang i-public to ha. Baka, makita ko yung, niyo, API key niyo, baka gamitin ko yan. Ayan, di ba? Makakatipid ako. Okay? Yan. So, API key. Tapos, itong isang account niyo, pwede kayong, pwede niyo tong gamitin sa iba't ibang page. Itong sa akin, kaya itong, merong balance. Account ko to personally. So, connected ito sa tatlong page. Yan. Okay? So lastly, if you have the token na at meron ka ng API key, and yan, i-connect na natin siya sa BotCake. Okay, connect sa BotCake. Pa-type ng 1 so wala pang account sa BotCake. Meron ba dito? Yung mga nag-1 kanina, wala pa ata yun. Okay, wala pang account sa BotCake. Okay, so to give you a background, no, BotCake is a chatbot builder na pwede mong gamitin for Facebook, Instagram, WhatsApp, and even TikTok business. Pwede nyo itong gamitin na to automate. And we are not like the other platforms or chatbot builder na may fee sa every, for example, every leads na pumapasok. Dito is that sa BotCake, meron tayong 500,000 free messages every month. So nagre-refresh po yan every month. Kaya don't worry, kahit nagsisimula ka pa lang, so kaya mo bang ubusin yung 500,000 na messages per month? Yan. Broadcast, yes, meron din tayo. Meron tayong broadcast, automated follow-up. Yan. So let me stop my share screen. Lipat tayo sa BotCake. Okay? Which is open ko lang yung website ko. This is the browser. Ayan. So sa pag-create ng account dito, just use your Facebook page. So since we are partner with Meta, so usually Facebook page talaga yung ginagamit natin to log in or to create an account dito sa ating Pancake system. Okay, so this is the chatbot. So sa mga hindi familiar, no? We have these automations, main menu, icebreaker, welcome message, default reply, keywords, sequence. Yan, kung wala kang AI, usually ginagamit namin dati is keywords. Yan. Sequence for automated follow-up. So we have also rules. Yan, growth tools naman is para sa connect natin sa ads, di ba? Ganyan. Then comment management. Yan, pwede nating i-automate din yung sa comment section, pag-reply, pag-send ng DMs or private message, pwede po natin gawin yan sa BotCake. And we have also here yung favorite ng mga Pinoy, broadcasting. Yan, sino dito? Sino dito yung nagbo-broadcast? Libre lang, di ba? So ito, magagamit nyo lahat yan, unlock na lahat yan ha, yung yung features ng BotCake. 500,000 free messages every month. Nagre-refresh po yan. Kaya hindi mo kailangan gumastos ng thousands of pesos para magkaroon ka lang ng chatbot. Okay? Tapos yung pag-integrate pa dito sa AI is totally free lang. Di ba? Bibili ka lang ng token sa sa OpenAI. Connect mo lang dito. No need to upgrade your plan. So may marami talaga mga broadcaster dito. Yan, di ba? So yung mga nagwan dyan, this is your time na magkaroon kayo ng chatbot without gastusin ng mga thousands of pesos. Yan. BotCake. Ganun pa. May pag-ganon pa. BotCake. Yan. Okay. So ngayon, we have the OpenAI na. May credits na tayo. At the same time, may API key na tayo. So susimulan na natin yung pag-connect natin dito sa ating BotCake. Okay? So let's focus on setting up your AI. Yan. So sa pag-connect, all you need to do is punta lang tayo sa settings. Yan. So let me... Clear ba? Malinaw ba yung screen ko o masyadong maliit? Nga dyan, pa-confirm nga para magawa natin ng paraan. Clear naman. Ayun. Zoom pa konti. Okay, zoom pa natin konti.
Okay. Buti na lang responsive tong website natin. Grabe. Yan. So, ito, zoom pa konti. Nasobrahan nata. Sobrang nasobrahan na talaga. Okay, about that. Okay. So, dito na tayo. First is, punta tayo sa settings. Then dito sa settings, hanapin nyo lang tong integration. At dito sa integration, scroll down. Then dito, ChatGPT. Yan. Sa ChatGPT, kapag disconnected yan, hindi ko lang, i-disconnect. Kapag disconnected yan, i-click mo lang tong connect. Tapos pag click mo ng connect ay lalabas yung para maglalagay ka ng API key. Example, ganito. Yan. API key. Click mo lang dito. Okay? Yes, Mona Lisa. Sobrang user-friendly ng natin, ng chatbot builder natin. Unlike sa other na kailangan mo pang i-figure out where is this, where is that. Yan. So dito, madali lang siyang i-navigate. Okay? So just click the connect, then ilalagay niyo lang yung API key ng natin, ng chatbot natin. Ayan. Okay. So next naman is that lalabas po ito. Once nalagay na natin yung ating API key, lalabas po to, no? Then all you need to do, select nyo lang tong GPT-4.0. Ito lang talaga. Then token, hayaan nyo na yan. Either mag 500 kayo. Then the rest, that's good. Dito tayo sa AI instruction. So hindi nyo kailangan maglagay dito, no, actually. Pero pwede naman kayo maglagay. Pero ako kasi usually, ang ginagawa ko sa pag-set up talaga ng ChatGPT dito is doon na sa flow. Kasi meron tayong iba't ibang instruction na ilalagay, iba't ibang GPT na ilalagay natin doon sa flow. But you can put here na naman, this is the knowledge ng AI natin. So every every inquiry or tanong ng client dito niya kukunin. So either i-set up nyo to dito or not. So it's optional lang naman. Yan. Once connected na, let's go na sa sa flow. Dito tayo sa flow. Yan. So meron akong ginawa dito na flow. So explain ko lang ng konti yung flow natin. Open ko lang to bago tayo gumawa ng bago. Okay? So this is the natin, flow builder natin. Pag i-edit ko yan, ito yung tsura niya. Yan, simplified lang siya, no? So meron tayong mga attached steps. Yan, basic attached steps lang. So if mas prefer mo na ganito yung setup, pwede rin naman. Yan, pwede natin i-rearrange. Okay? Here is the here's the starting step. We have the condition. Yan. Zoom in nga natin ng konti. So starting step. Tapos para to sa mga new leads with the conditions. Ito naman is para sa booking since ito ang flow na ginawa ko dito is pinaka-simplified, no? Since we are in the service base, so magkakaroon tayo ng booking which is i-feed din natin yung knowledge na yan papunta sa ChatGPT natin. Okay. So next is we have the AI response. Yan. So we have also the another ChatGPT. Okay? So itong another ChatGPT na to, dalawang ChatGPT natin, di ba? This one, sa starting step, is para to sa mga new leads natin na nag-i-inquire pa lang, yung tipong marami pang tanong, hindi pa talaga nag-book ng appointment or nag-avail ng service natin or bumili, okay, ng binibenta natin. Ito yan sa starting step. So itong pangalawa is para naman to sa mga nag-book na clients. Para nang sa ganon, hindi niya ulit-ulitin yung hingi niya yung contact number, yung phone numbers, or yung tipong ang tanong na ng customer is kumusta yung order ko, bibentahan na naman niya ulit. So dito natin ilalagay sa pangalawang GPT. So this is just a simplified setup lang talaga. Okay? Ayan. So medyo overwhelming ba na setup, which is papakita ko sa inyo ngayon. Advantage ba naka ChatGPT? Hindi mo kailangan ChatGPT Pro sa OpenAI tayo. Okay? So let's dive in na. Set up na natin to, yung natin. Yung AI natin. So first is, let me duplicate that one. Punta lang tayo sa flow. Yan. Dito sa flow, mag-create new lang tayo.
Okay, so create nyo. So let's say this will be the AI natin, AI flow. Yan. So confirm. So from here, either mag-contents kayo or mag-chat GPT. Yan. So pwede naman ako directly chat GPT na para chat GPT na yung sasalo agad ng first message pa lang ng client. Yan. So sa chat GPT, lagay natin dito, this is the starting step. So ano yung ilalagay mo dito? Question content for chat GPT. Yan. Para mas madali, ang ilagay mo ay, ito hover mo lang dito ha, ilagay mo lang dito yung last text input. So ibig sabihin yan, kung ano yung last message ni client sa page mo is yun yung magiging prompt niya na gagawa niya ng sagot sa AI natin. Yeah. Dito naman sa instruction, kapag naglagay tayo doon sa settings ng instruction ay malalagay na din siya automatically dito. Okay? So ano-ano ba yung mga ilalagay natin dito sa instruction? So first is yung persona, the context ng natin, ng AI natin, tapos the business information, kung prices mo, mode of payments, objectives, behavior ng AI mo, dito mo siya ilalagay. Okay? So yan yung natin, paglalagyan natin dito. Then kukopihan ko lang to para at least mas mabilis tayo. Last text input. So let's say this will be your prompts para sa mga hindi pa buyer. So mamaya, paano naman pag buyer na ano yung prompt na ilalagay ko dito? Okay, mamaya bigyan ko kayo ng tip kung paano nyo mapapadali yung buhay nyo dyan. Yes, ito yung instruction mo. Sa instruction, dito mo ilalagay yung prompt no para kay ChatGPT. So ChatGPT, ito ka. Ganyan. AI, ito ka. So you are Mia. Ganyan. Ito yung mga business information ko. Yan. Ito yung kailangan mong gawin. Objectives or So answer inquiries. Ganyan. Iba-iba yung magiging prompt ha kapag depende sa industry mo. So ito information dito is more on about sa booking. Ganyan. Okay? So next dito is that para mas magiging smart yung AI ninyo ay kailangan nyo maglagay ng instruction. Yan. So ano tong mga instruction? This will be sample conversations. Yung mga FAQs ng client. So tulad dito, meron tayong nilagay dyan, may parking space ba? Yan. So ano yung usual na isasagot natin? Okay, lalagay lang natin dyan. Hindi ito mismo yung isasagot ng ng AI. So this is the guide of the AI. Kung paano siya sumagot, ano yung isasagot niya. Kaya the more na naglalagay ka ng sample conversations dito, the more na mas magiging accurate yung sagot niya. Okay? Kaya the more the merrier. So pwede ka namang magpa-generate din ng ng FAQs sa ChatGPT. Pwede ba magluto? Okay? Ayan. So copy lang natin para hindi tayo masyadong matagalan. So sample lang naman to. Pet friendly ba kayo? Okay, yan yung sagot natin. Ayan. So dagdagan nyo lang ng dagdagan. That's the best part dyan. Kasi yung AI natin, able siyang makasagot ng multiple language. Magbisaya yan, magbibisaya din yung magbisaya yung client mo, magbibisaya din yung AI. Magtaglish yung client mo, magtataglish din siya. Mag-English siya, mag-English din siya. Di ba? Kaya kuha mo lahat ng clients mo dito. Ganon kalupit. Okay? So from here, pag meron na tayong mga meron na tayong prompt, meron na tayong sample conversations kung paano sasagot si AI, next naman ay gagawa tayo ng save response to custom field. So bale, since this is the knowledge of the the knowledge or the brain of our ChatGPT or our AI, so ito namang custom field na to, gagawa ka lang ng custom field, add item lang. Tapos add, let's say this will be the AI response. So type is text, then complete. Yeah. So after that, ay isave mo lang siya dito. So bale, ito yung magiging memory ng AI mo. Ayan. Kasi yung AI natin, the more na nakikipag-usap siya sa mga leads natin, the more na tumatalino siya. Okay? Kaya kailangan natin na meron siyang memory. Okay. So yan. Next naman, so the next thing na pwede nyong gawin dito is the condition. So next step is condition. Bakit kailangan may condition? Kasi
iba-iba yung stages ng ano natin ng client natin, 'di ba? Kaya meron tayong condition dito na gagawin, which is, let's say, if ang AI natin, yung custom field ha, if ang AI response natin contains, ganyan, let's say book, yan, or contains name, number, email, yan. So ito yung ibabato niya. So saan mo to kukunin itong mga information na to? Hindi ito yung isesend ng customer sa iyo ha. Ito yung response na ginawa ng AI para ibato niya sa customer. So paano mo kukunin yung mga contains na yan para magiging accurate yung condition mo? So dito tayo sa ChatGPT. Subukan mo lang dito sa test message. So let's say pa-book po ako ng room na deluxe. So let's say deluxe. Yan. Ito na ha. Pa-book po ako ng room na deluxe. So i-test niyo talaga siya para at least magkaroon kayo ng idea on how the AI construct responses. So katulad niyan, pa-book po ako ng room. Yan. So, nagbanggit siya ng name, nagbanggit siya ng number, nagbanggit siya ng email, yun yung ilalagay mo sa condition ngayon. Kasi, yung next step dito is papunta siya sa another flow, which is select message tayo. Yan. So, this will be the booking. Yan. Booking na lang natin. Booking form. Yan. Para mas madaling maintindihan. So, condition, booking form, tapos ngayon, ay di-delete, lagay na lang natin dito. Usually, ang ginawa ko or ang nilagay ko na lang is ganito. So, sample lang naman to, no? Kayo pwede nyong pagandahan pa yan using the ChatGPT din. So, gagawa kayo ng ano. So, to book your room reservation, I will ask 5 questions. So, para aware si client na magtatanong tayo ng 5 questions. Okay? Ito, kaya 5 questions kasi gagamit tayo ng user input. So if you want na yung tipong madali sa customer, isang click lang pwede na silang mag-book is using web form. So ito medyo advanced na to, itong web form na yan. Kaya mapapag-usapan natin yan sa mga susunod. Okay? But this time, focus muna tayo sa simplified setup. Okay? So user input, ano ba yung kukunin mo kapag si client mag-book, 'di ba? Question natin. Number 1, what is your name? Ayan. So, dito, save response to custom field. Enter field ka. Add new ka lang dito ng name. Ayan. Tapos, click mo lang tong add. Since meron na ako, i-click ko na lang. So, what's the purpose? Para yung sagot niya na pangalan niya, isi-save niya sa chatbot natin. Para mamaya, pwede niyang i-pull out. Okay? Ayan. What is your name? Next, kapag sumagot na siya, ayan, tunuhin natin, what is your active number? So make sure pala sa reply type kung phone number yung hinihingi mo, phone number yung ilalagay dito. Para nang sa ganon, kung si client or yung lead ay nagsagot ng iba, hindi niya i-continue. Tatanungin niya ulit, ay pwede po bang tulad dito, meron naman, please enter correct phone number. Pwede niyo i-customize yan ha. Ganyan. So tuloy-tuloy lang. Let's say full name, what is your email? So very important na mag-collect din tayo ng email. Okay? And so itong email na to, save lang din natin. Okay? Reply type, so that would be email. Ayan. Tapos, next is, ano pa ba? Yung check-in date. Okay. So, user input pa rin. Ayan, check-in date. So, bago tayo mag-proceed, baka may tanong kayo. Ito ha, days yung piliin nyo, wag yung date and time. Days lang. Questions? Bakit tayo mag-proceed? Like me po, I have like about 40 plus flow and different topic. How can I streamline? So, yung mga flow ninyo, dito nyo lang yan ipipid. Feed nyo lang dito. Okay?
Ayan. Sige, continue tayo. So ngayon, booking form, the next step dito is that ano natin siya, ibabato natin siya sa ChatGPT na nag-book na clients. Bakit? Bakit natin siya doon ibabato sa another ChatGPT? Gagawa tayo ng another step, ChatGPT, at ito naman yung para sa mga nag-book na. Nag-book na. Ayan. So that's the nag-book na. Para nang sa ganon, pag ibabalik mo kasi siya sa starting step, tatanungin na naman siya ulit ng basic question. Ano pala yung ano pala yung pangalan mo, ganyan ganyan. Okay? Kaya gagawa tayo ng another dito. ChatGPT na prompt, which is dito is more on ang na natin ay para sa mga nag-book yung instruction. So paano natin i-convert itong ChatGPT na to sa taas into a prompt na pang let's say pang booking clients na or pang client na talaga. Yan. So what I usually do, delete ko yun para hindi kayo malito. Delete, tapos itong starting step, i-copy nyo lang yan. Para nang sa ganon, yung way niya sa pagsasagot is nandun pa rin para hindi kayo mag-start from scratch. So palitan nyo na lang to ng pangalan na book client. Okay? So yan, booking form, doon natin siya, continue to another step, ilalagay natin siya sa ChatGPT and book clients. Okay? So dito na siya mapupunta ngayon. Dito naman sa book clients, 'di ba? Dito ay last text input. So dito sa book clients ay ilalagay mo na yung yung information na binigay ng client sa iyo. So ano 'yon? Let's say yung natin is the name. Ano ba yung mga tinanong natin sa client? Kunin ko na lang dito para mabilis tayo. Yan. Tapos tanggalin ko to. So saan to kukunin? Itong mga random numbers na to, ganyan. Dito lang po. So dito sa name, meron kang makikitang curly bracket dito sa baba katabi ng smiley. Yan. So hanapin nyo lang sa baba yung custom field na ginawa ninyo. Kasi lalabas na yan dito eh. So lagay nyo si name. Yan. Si contact number naman. So curly bracket ulit. Tapos contact number. Okay. Tapos the email. Ayan. Then email. Yan. So para nang sa ganon ay alam ni AI na ano ba yung prompt na to. So last input yan. Then ito na. Coach, paano ko to ang hirap siguro gawin ang objectives niya, ganyan kasi objective siya dito is answer inquiries eh. Ganyan. So what I usually do is that gumamit lang din ako ng ChatGPT. Okay? So ito siya. Let me muna. Let me check. Bakit hindi siya ma-add? No. Okay. Yon. Kita ba yung ChatGPT? Okay. So, pa-type ng 1 if kita yung ChatGPT. So, this is a tip only para at least naman meron kayong take away ngayon. Okay, so ngayon ay ang gagawin nyo lang, so this is your primary starting step instruction. I-copy nyo lang yan lahat. Tapos, i-convert nyo lang. So, sabihan nyo lang ChatGPT dito na convert or convert. Grabe, no? Ba't ganun? Naka-caps lock ba? Ayan. Convert this prompt. Ayan. Convert this prompt para sa mga clients ko na nag-book na. Nag-book na ng appointment or service sa amin. Ayan. So, lagay mo lang yung prompt mo dyan. So, kung nasa e-com ka naman, lagyan mo lang dito. So, convert this prompt para sa mga clients ko na bumili na. Para yung way niya sa pagkikipag-communicate is yung ganong para sa mga bumibili na. Yan, di ba? So either mag-upsell na yan or mag-cross-sell na yan. So pwede nyo ditong ilalagay yan. Okay?
So doon sa first stage is more on selling lang talaga, selling. Second stage is upselling na. Ganyan. Okay? So here's the converted. So persona, same pa rin, nandun si persona, but the objective is confirm booking details na, hindi na create, ano ngayon dito? Answer guest inquiries. Yan. Offer assistance for add-ons, yan, guide for payment if not yet paid. So ayan, mas pinadali, di ba? Sino dito yung nahihirapan sa pag-convert? Sige nga, baka masyadong complicated. Learning ba? Learning so far? So copy na natin yan. Yes, actually meron kaming template dito. So bigay namin sa inyo yung template. Let me know. Okay, response style, use warm. Oh, may mga templates naman tayo na pwede nyong gamitin. Okay. So let me check if okay na. Ayan. So ngayon, ilalagay na natin siya dito. Okay? So i-ano nyo lang din para maging clean at saka clear sa sa AI natin is maglalagay lang tayo dito ng mga dash. Yan. Para at least alam niya. So yan. Ito lang yung next step na gagawin nyo after nyo mag-copy sa ChatGPT. Yan. Sabi nag-AI na tayo tapos AI pati yung pinapaset up natin ng prompt. Ang galing. Ayan. So check date, this is Maya, business name. Okay. Follow up, hi po. Ganyan. Okay na. Ganyan na siya. Then after this is hindi na natin siya sa condition ilalagay. Next step. So gagawa tayo ngayon. Ito pala gagawa tayo ng dalawang AI response na tulad dito. Meron tayong AI response at saka AI response sa mga nag-book ng client. So para saan yan? Ganito lang. Gawa tayo ng isang message, new message ha. Ito ay sa first AI response. Let's say first na lang to. First AI response. Ano yan? So para saan to? Para dito yan sa starting step. Okay? So ano yung ilalagay dyan? Delete natin. Tapos user input. Then ilalagay natin dito yung custom field AI response. So maya explain ko sa inyo bakit importante na merong ganito. Yan. Tapos gagawa pa tayo ulit ng isa pa. Ito naman is para sa mga second. Let's say second AI response. Para matlo sa mga nag-book na. Ayan. So same pa rin. Pero itong AI response na to, dito tayo sa ChatGPT. Last text input, condition, yan, condition siya mapupunta. Tapos ito, pag meron siyang number, humingi siya ng name, number, email, ibabato yung booking form. Pero kapag hindi pa, wala pa sa booking stage, yung client more on nagtatanong pa, may pet ba dyan, may ano ba dyan, parking space ba dyan. So dito natin siya ilalagay sa first AI response. Select message, AI response, save. Okay. So ngayon naman, dito, itong first na AI response, ibabato natin yan pabalik sa starting step. Okay, bakit natin gagawin to? Para nang sa ganun, maiwasan nyo to kasi common to na nangyayari sa mga nagsisimula pa lang na mag-set up ng AI response is that kailangan dalawang beses mo na mag-message si client bago magsagot ulit si AI. Okay? So nakalimutan lang nila na yung first AI response is i-loop pabalik sa starting step. Ayan. So not select message, ChatGPT, then dito. Okay? Tapos ito naman sa book client, so ang next step niya ay hindi na sa condition but dito na sa second AI response na para sa nag-book. Tapos itong nag-book, ilolop natin siya. Ano ko nga dyan, arrange ko. Ilolop naman natin siya pabalik dito sa ChatGPT na book na. Okay? Ayan. Then, save lang. So, pwede pa tayo magdagdag ng conditions dito Let's say, condition like
mga nanghihingi ng image, oy may picture ba kayo sa room, ganyan, pwede ba mahingi? Okay, so pwede kayong magdagdag ng conditions dito. Walang limit of conditions yan. Okay? So last na gagawin nyo is ipang turn on nyo to. Yan. So bakit natin ito turn on to? Ignore ChatGPT response. Turn on natin yan kasi meron tayong condition AI response na may laman na AI response. So hindi magdodoble yung response ng AI natin. Yan. Okay? So that's the step ng natin ng pag-set up ng AI. So any question regarding sa step dito bago natin ikabit sa AI? Questions, same ba yung flow pag setup? Yes, same lang ang flow ng pag setup pag e-com. Magdi-differ lang talaga siya sa prompting. Nalito na. Ulitin ko lang ha, para sa mga medyo nalito. First starting step is the ChatGPT. Ibabato mo talaga yan. Second step mo, ibabato mo talaga yan sa condition. Okay? So after sa condition, dito mo i-set up kung saan mo papupuntahin si client. Kung ang client ay hingi ng image, mapupunta siya doon sa response na may image. Kung ang client mag-book na, so mapupunta siya sa booking form. So kung hindi pa siya mag-book, mapupunta siya sa AI response. Yan. Okay? Tapos itong first AI response, nakaloop yan sa starting step para hindi maputol yung yung response ng AI natin. Okay? If sa client is nasa booking stage na, so mapupunta naman siya sa ChatGPT na pang-book na clients. Or kung nasa e-com ka, ChatGPT na mga nag-order na, nag-place na ng order. So basta dito, ang pwede mong ilagay dyan is more on sa upselling ka na. Mga upselling, mga tanong na shipments, ganyan, or kung ano ba yung kapag sa booking tayo is that tanong na anong oras mag-check-in, anong oras mag-check-out, ganyan. So dito mo ilalagay. Kailan ang flight? Okay, dito yan. So sa book, dito na yan sila sa maglulup. Okay? Ayan. Don't worry no sa mga bigyan ko kayo ng templates dito sa ginagawa natin. Tapos meron din naman tayong templates for e-commerce eh. So magpo-provide tayo. Ayan. Paano po yung sabi niyo na kailan pwede makita kay ChatGPT yung leads? What do you mean kailan makita ng ChatGPT yung leads? Ito ba? Ayan. Next question, Jomel. Jomel. Ayan. So the question of Jomel is, pwede ba na ma-integrate siya sa Google Calendar? Yung natin, chatbot natin, that is the advanced setup na, which is pwede po nating integrate yung Google Calendar sa ating chatbot. The same time with the help of CRM. Okay? So that's the advanced setup na. So di muna natin masyadong yan, i-deep dive yan kasi mas malilito tayo. Okay. Yan. So unfortunately, Romel is focus lang yung natin as of now sa uh, services. Okay. So once you have set up everything dito, ito, yan, naglagay ka na ng maraming conditions, naglagay ka na ng mga images, something like that. So meron na tayong AI response. Yan. Same lang yung flow ha. Is ikakabit naman natin siya ngayon sa ating After that, punta naman tayo sa default reply. So i-disconnect ko lang tong natin. Ayan. Di-disconnect ko lang. Okay. So ito siya. Sa default reply natin i-attach yung ating AI. Kasi yung default reply magfa-fire po yan o magsisend yan o magre-response yan sa leads natin once walang na-hit na keyword, walang pinindot na button yung customer natin o walang na-hit na rules yung customer or leads natin. Kaya dito natin siya ilalagay. So make sure na ito naka every time. Yan. Then send after. This will be immediate para hindi na maghintay yung customer natin. Okay? Every time and immediate. Then save. So huwag kalimutang i-activate.
Then, iselect mo lang yung flow na ginawa mo. Yan. Select the flow. Then, okay. Andito na siya. Successfully save na siya. So, ngayon, pwede mo na siyang i-try na ano, na so ano to, i-try mong sumagot yung AI mo. So, personal ano muna, sa page mo muna. Or personal account pala, I mean. Yan. And by the way, bago ko makalimutan, no, lahat ng sagot ng client, yung tipo sa booking stage, yung name, the contact number, the email, booking dates, ganyan. Dito po yan is set up o ma-save. Settings, custom field, ayan. So gagawa lang talaga, not totally gagawa tayo ng custom field dito kasi doon sa flow natin kanina, gumawa na tayo ng custom field eh. Yan. Dito rin yon pwede mong i-set up. So if you use the CRM, so pwede mo nang i-connect dito yung CRM, which is yung CRM natin, pwede nating i-integrate doon sa doon sa Google Calendar. At the same time, pwede tayong mag-set up sa CRM natin ng mga automated reminder. Katulad ng example, nag-down payment lang siya. 3 days before the due date, ipa-follow up si customer na, ay this coming pala is due date na ng mo, bayarin mo. So kung flight naman, ay Billy Joe, yung flight mo pala ay bukas na. Yan, ganyan. Tapos after naman nilang mag-book, yung tipong nag-check out na, so pwede tayong maglagay ng automations din na Billy Joe, thank you so much for choosing us, for staying in our transient, ganyan. So pwede ba mahingi ang feedback mo? So all of that can be done automatically. Yung tipong pati feedback ay kaya mo nang gawin automatic. Yan. So as of now, yung CRM natin is more on broadcasting pa lang sa email ha. So under development pa yung sequence yan. So very exciting yan. Okay. Ayan, so any questions bago tayo bago ko ipasa kay Miss Rizal yung sa pag-test ng page natin. Yes, Jade. Pwede po. Yan. Mga lang yan eh. Sa rules lang din yan isa-set up. As long as, ito kasi, ma-maximize mo yung AI natin if you have the CRM. And kung nasa services, staycation ka, ka pa yung tawag dito, mga spa, salon, ganyan. Pag may CRM ka, mas ma-maximize mo talaga. Pag nasa e-commerce ka naman, POS, kailangan mo meron kang POS. And yun yung natin, system. So we have the Pancake, the Bootcake, POS for e-commerce, CRM for services. Yan. Yes. As long as yung studio rentals mo ay binubost mo yan online, pwede mo po itong gamitin. Okay? Kasi yung natin, yung ating system is very customizable kung ano yung need ng business mo. Pwede mo siyang gawing pang ka-rental. Pwede mo siyang gawing pang car wash. Pwede mo siyang gawing pang staycation. Pwede mo siyang gawing pang resort. Ano yan? Pang hotel. Pang transient. Okay? As long as your business is running online, pwede mo siyang gawin. Ayan. So far, learning ba? Okay. So this time is that na-set up na natin. So let's see how it functions na. Kasi ako excited din ako makita kung paano siya magsasagot. So sino dito yung gusto makita kung paano sumagot yung AI na ginawa natin real time? Okay. Me, yan, may nagmina, game. Okay. Miss Rizal, are you there? Ayan. Hello, everyone. Yan. Hello, Miss Rizal. Good evening. Evening, So, everyone. marami na excited dito na makita yung yung response ng AI natin. Okay po. I will use my mobile para mas marami Sige. po magamit ng mobile version. So, marami na nagme-message sa page natin. So, thank you so much, Sir Belly, for the presentation. So, marami tayong natutunan tonight. And ngayon, itry natin yung
sinet up ni Sir Belly. So even me, I am one of the sales in Pancake and I am also learning. So grabe, very powerful pag nag-integrate tayo ng AI. So now, let's try consultation AI. This is the sample page that we are using. So let's try now. Try po. So let's wait the reply. So yan, na-capture na niya yung name ko. So sabihin ko, I am interested in your, so gamitan natin na English muna. In your mentioned room. So, yan, nanghihingi siya ng name, contact number, email, and date. Try natin na hindi na tayo mag-proceed sa booking. Let us try na ibahin yung question and ano yung magiging response ng AI natin. Tulad for example na may nagbebenta ba kayo ng t-shirt? Ayan, so try natin yung hindi related, no? So tingnan natin gaano ka-smart yung AI. So sabi dito, so Tagalog na rin yung sagot niya, sorry, hindi po kami nagbebenta ng t-shirt. Ang focus namin ay sa transient room rental. So nakakatuwa kasi parang human agent na talaga yung kausap natin, 'di ba? Ang purpose is to book a room or to reserve a room, pero nagtanong ako ng about sa t-shirt and nag-reply naman siya ng wala. So, try naman natin other random questions. So, do you provide breakfast? Wait lang natin. We don't provide. So, yon nakita natin yung transition of very multilingual. So, kung prompt nyo, siguro yung AI nyo, ilagay nyo answer in Cebuano, in Bisaya, in Tagalog, Taglish. So, ma-apply yun. So, yung conversation, yung exchange of conversation natin with the AI, mas nagiging smart siya. So, lahat yung mga tinatanong natin, nakaka-capture niya yan. So, mas lumalawak yung understanding and yung knowledge ng ating AI. So, nag-English na siya ulit when I asked, do you provide breakfast? So, let's proceed now with the booking. I want to book a standard room. Yan. So, and hinihingi na niya yung mga sinet up kanina, the name, contact number, email. So, for example, ulitin na lang natin. Ayan, magtanong pa tayo. Yung tinanong ni Sir Betty kanina, pet friendly ba? I have a dog. Wait. Ayan, sorry. Pero naghihingi pa rin siya ng details. So, let's proceed. I'll provide my customer details, email, check-in date. So, let's follow the format para mas mabilis, no? Mas mabilis din mabasa ni ChatGPT or makapture yung data. 5, 25. Ayan.
So, yan, let's wait. Thank you for providing here. So, yan, nagtatanong pa siya. Parang tama po ba ang details? Ready na po ba kayo mag-check-in? So, before magkakaroon ng confirmation, pinakita muna yung draft. So, yes, please proceed. Yan. So, thank you for confirming your booking. So, ito na yung binuko kanina, standard room. Ito yung check-in date ko, check-out date. Tapos, ito na yung kanyang reply. So, sobrang amazing, no? Kasi, imagine, kahit wala ka nang VA or mga CSR, sales agent, mas very cost efficient. Very natural siyang sumagot. So, you can prompt it na maging friendly, warm, medyo informal yung sagot. So, para hindi naman siya halatang AI or bot. So, dito, naglagay din ng, yan, yung GCash number pala, nakaka-capture yan ni Meta. So, lumabas yung sa GCash number ko, no? So, aside from this one, tingnan na natin yung back. Ano naman yung view? So, nakapag-proceed tayo, no? Very smart. So, konting setup pa lang yun, no? Ang smart na nung ating AI. Yung open AI na sinet up ni Sir Belly. So, let's proceed sa back-end. Ano yung itsura niya pag sa seller's view? So, ito na yung sa ating pancake system. Ito yung conversation with the client. So, for example, nagising ka, nakapag-book na pala yung AI, yung robot ng appointment sa isang client. So, may confirmed booking na kagad. So, very amazing, no? Kasi malaki yung natitipid, yung oras, and yung human efforts. The next one, ano yung itsura niya sa ating CRM? So, ito na siya. Yung booking ko kanina is na-capture yung name ko, the mobile number, the email, so yung page ID. Pwede mo rin tong i-customize, no, itong mga fields na to. So yung pwede lagyan natin ng check-in date, check-out date, tsaka yung room na pinili. Tapos pwede tayong mag-add ng mga payment status kung nagbayad online or cash on arrival. So, ayan, ito yung ating back-end. So, as you can see, na-maximize natin yung OpenAI, yung ChatGPT natin na integration, na-maximize natin yung tool sa CRM, plus meron din tayo ng conversation syempre dito sa loob ni Pancake. So, sobrang amazing kasi all-in-one na siya. Hindi ka na lilipat-lipat pa sa other platforms. Andito na siya, connected na siya with each other. So, mayroon pala akong nakita kanina. So, you can go also to OpenAI. So, yung mga nagtatanong, what are the tokens, how to count them. So, mayroon naman silang parang FAQ. So, makikita natin dito yung equivalent. So, search na lang to or send ko na lang din tong article doon sa ating YouTube channel. So, yun lamang po. So, thank you so much, Sir Belly. Thank you guys for this. So, nag-test talaga ako nung sinet up ni Sir Belly and ayan, nakakatuwa kasi nga parang ang laki ng potential and ang laki nung mas titipid natin for our business. Yeah, thank you so much guys. I will give back the mic to Sir Belly. Ayun. May mga nakita ko nag-test no dito sa page natin. Kumusta yung naging experience sa mga nag-test? Yan. Simplified version pa lang yon na pag-set up natin. Yung madalian pa lang. Pero able na siyang makakapag-capture, able na siyang makapagsagot, di ba? At hindi pa natin na set up ng mas advanced pa. Okay, lupit no? So parang pwede siya sa restaurant deliveries. Pag restaurant deliveries, I would recommend yung gagamitin niyo doon is yung POS. Yan, kasi yung POS natin meron siyang tracking tracking feature eh. Yan. Okay. Question, how pancake different to bootcake? So, bootcake is under siya ng pancake, no? Pag sinabi nating pancake, yan po yung gagamitin natin for pagsasagot real time. Yung tipong pang live agent talaga siya.
So this is the pancake. Yan. So if ever nag-book ka ng appointment, makikita mo na rin dito yung information ng client mo. Kaya every time you revisit that conversation, andun na rin yung information niya. Okay? Hindi mo na kailangan hanapin pa, mag-backread ka pa, search mo pa sa Google Sheet mo. Andyan na yan. All-in-one na talaga siya. Okay? Kung meron kayong i-update, let's say, ay change ko pala yung check-in date ko. So pwede mong i-edit directly dito if you want. Ganyan. Okay? So, ito yung natin. Ito yung pancake natin. And pancake also offers a feature na yung tipong save replies mo, pwede ka mag-attach ng multiple image. Yan. Yun yung kagandahan ng pancake natin. Okay. Yes, point of sale. Yeah. Can I attach my lighting catalog and price list to both cake or pancake? Price list mo, pwede mong namang i-attach sa dalawa. Sa pancake is dito sa save replies natin. Sa bootcake naman is doon sa AI AI instruction natin. So pwede mo siyang ilagay diyan lahat ng pricing mo. So may nagtanong kanina how different it is from Cake AI. So Cake AI is powered by Llama and ChatGPT is powered by OpenAI. Okay? So that's the difference between the two. Ayan. So question is magkano naman yung natin? Magkano pala yung system ng pancake? So, may nagtanong kanina, magkano pala? Yan. So let me share my screen again in different. So here is the pancake ecosystem, no? So the pancake, yung pinakita ko, dito tayo magsasagot, dito natin i-check instead na Meta Business Suite. Ayan na. So POS para to sa mga e-commerce, inventory, logistic management, automated updates sa customers about their orders, pagbibigay ng tracking link sa customers natin. Diyan po natin gagawin yan. So bootcake naman, yung pinag-usapan natin, an AI chatbot builder. Okay? CRM para doon natin ma-store lahat ng leads information para doon din tayo mag-broadcast sa kanila ng emails, mag-book sa kanila sa calendars. So dito natin gagawin 'yan. Then we have the web cake is for landing page. Ayan. So the question is magkano to lahat? Okay? Isa lang po ang kailangan yung bayaran diyan. Magagamit din na lahat. So nasa sa inyo na kung ano yung gagamitin niyo. So here's the special offers namin sa inyo, especially sa mga nag-attend dito, is that so we have the starter automation plan 2,730, good for 3 months to, every 3 months. So subscription based tayo, no? For 3 months na 2,730 lang ang babayaran mo. So ano yung inclusions? So that would be 3 connections and 3 users. Pag sinabi natin connection, that would be number of page or number of, let's say, platforms, e-commerce platforms or shop mo. Yan, that would be sa connection. So you will have an access to all of our system with no limits, no limits of subscribers or messages, no limits of transactions, orders, leads, emails. So wala tayong limit doon. Okay? We're not like the other platforms na, pag mahit mo tong 1,000 subscriber, tataas yung plan mo. No. Pag 2,730 ka lang, 2,730 ka lang. So wala nang add-ons unless kung mag-upgrade ka. Yan. So recorded video guides, meron tayong access sa Pancake Online Academy. Magkakaroon ka rin ng access sa document guides natin and also customer chat support. Yan. So we are hands-on naman sa yung tech natin, hands-on sila sa pagsasagot talaga ng concerns. Kaya nga yung iba dito is that kahit naka-free trial pa lang o ganun is talagang nare-respondan sila eh. Kaya yung iba lumipat talaga sa Pancake because of the chat support. So we have the best deal which is good to kung nag-scale up ka na sa business mo, if you are planning to scale up your business, is 5,180. That would be for 6 months plan. Okay, nasa magkano lang yun? 5,180. Ito ang inclusion niya is 3 connections pa rin. May access ka pa rin sa sa Pancake system plus meron ka pang one-on-one setup coaching. Yung pinag-usapan natin ngayon, tuturuan namin kayo, i-guide namin kayo via Zoom. So yung tipong ganito yung magiging setup na annotate natin. Okay ma'am, dito mo yan ilalagay. Okay sir, i-click mo to. Ganyan. So itong prompt na to, ito yung i-update mo. Okay? So very yung magiging natin, setup coaching because the end goal of the coaching is to set up your system.
Hindi yung tipong during the video call is tuturuan ka namin, papakita namin sa iyo kung paano i-set up. Tapos by the end of the session is kailangan mo na namang panuorin yung video, aralin ulit, i-trial and error ulit. So that is not the end goal. The end goal of here is that during the coaching session is by the end of the session, running na yung sistema. Okay? So that's the end goal of this coaching session. Not to teach you, but to help you build it. Okay? Yan. So, recorded videos, tapos yung coaching natin, recorded din yon para merong balik-balikan, document guides, so priority chat support, yung tipong pwede kang mag-book ng, call, a short call. Let's say, coach, meron pala kaming question, so, mahirap i-explain sa chat. So, pwede tayong mag-book ng call. Ayan. So, support GC, so meron tayong community, no, na nandun din yung mga kasama natin na mga online owners. So, pwede tayong makipag-connect din sa kanila doon. Okay? So, the Elite Automation Plan. So, ito 13,920. That would be for 12 months or 1-year plan. So, inclusion niya is for connections and for users. So, may access pa rin tayo sa lahat ng Pancake system. At the same time, meron pa rin tayong one-on-one coaching and yung add-on natin is Facebook Ads Optimization Docs. So one thing kasi na meron dito sa Pancake, exclusively na meron sa Pancake na nilagay si Meta is if you are not familiar with Meta Copy. So pag sinabi natin Meta Copy, Meta Conversion API. Kasi sa pagkakaalam ng karamihan is that kapag message campaign ka, purchase lang yung makukuha mong data. But with Pancake, so with the right setup, kaya mong kunin yung initiated checkout. Kala ng iba pang website lang yun, but not for the Pancake users. Okay? Initiated checkout, the same time purchases, at ang malupit pa, kaya niyang mag-optimize automatically based on the data na nilagay mo sa CRM mo, na nilagay mo rin sa Pancake mo. Okay? Yung tipong iba-bypass ng Pancake system yung learning phase ng ads mo. Nun siya kalupit sa pag-optimize ng ads. So we will give you a guide for this one. And same with the recorded video guides, you will have an access to the Pancake Online Academy and system document guides if you prefer on reading, not on videos. Yan. So priority support, same pa rin. If you have questions, you can ask us. At the same time, you can book a call, short call. Yan. So support group chat. Okay? So yun. That is the natin, pricing plan natin dito sa Pancake. Sa tingin ninyo, pa-type nga kung ano yung plan na prefer ninyo. So, no commitment ha. Ano yung plan na prefer ninyo to start up? For face-to-face, although we have yung mga malalapit lang sa amin. Although dito kasi sa Pancake is we are in the home-based setup kasi. Kaya we limit on face-to-face talaga. Pero magkakaroon naman kami ng mga face-to-face workshops. So, ang nga lang doon, priority na makakalam doon is yung mga subscribers ng Pancake. Okay. So, yan, merong mga Elite, 12 months, 1 to 90 na 3 months. Ano po yung 1 to 90 na 3 months? 1 to 90 na 3 months that for the mini. So, it will not be included here sa one-on-one coaching. Yan, mabibigyan lang kayo dito. Ito sa starter plan. 1 to 90. So if you want to have a coaching session, tipong gusto mo talaga na may katulong ka, so best deal dito is itong 5,000. So this is not hindi to bayad sa coaching ha. Bayad to sa system. Libre na yung coaching. Yan. Just pay the system. Tutulungan ka na ng team namin on setting up your automation. Yung 450, that would be for 1 month. Available naman siya, but you need to figure out it on your own na kapag or for example, mag-set up ka ng AI. So, meron naman tayong YouTube channel, you can doon. But if you want to to fast track, fast track your setting up your scaling process, you can choose the best deal. Ang coaching is po natin yan. Pag nag-subscribe kayo, is i-book po natin yan ng calendar. Okay? Kasi i-check namin
Kung paunahan kasi to eh. Kung sino yung mas naunang mag-subscribe, siya yung makakakuha ng early slot ng coaching. So this is a one-on-one coaching. Or if you have the team, yung tipong may admin ka, so pwede mo rin naman silang isama. Yan. Yes, applicable siya for two nature. Let's say meron kang booking at the same time meron kang e-commerce, pwede po siyang gawin. So dito tayo sa growth automation plan para makapaglagay tayo or makapag-set up tayo ng different nature of business. Okay? Usually yung mga iba is coaching pa lang, medyo mahal na, wala pang system 'yon. Dito system lang yung binayaran mo, may free coaching na, 'di ba? Ito is subscription plan. So if you go for 5,180, that would be for 6 months plan. So every 6 months is siya. Ang binabayaran mo ha, the system. Clarify ko lang. Binayaran nyo dito is the system itself. So subscription po tayo. Ayan. Sa mga magsa-subscribe, we have the community naman na pwede nyo ring salihan. So one-on-one is either mag-growth automation plan ka or mag-elite. So dito lang ha, ano yung willing mong i-invest is the 5,000 for 6 months. So nasa magkano yun? In monthly basis. Iyan nga natin. Yan. Wala na yung 5,180 divided by that would be 863 on a monthly basis lang. Yan. But dito, 6 months plan. Question pa? Ba't wala? Yung ads optimization, kung nasa itong tanong na to, magandang tanong to, saan ino-optimize o saan isi-set up yung sa ads optimization is that for connection, kung nasa e-commerce ka, POS natin i-set up, pero kung nasa services ka, CRM natin i-set up. Iba yung setup doon. Okay? Yes, pwede naman na starter ka muna and bigay natin yung natin. Mga document guides, access to the Pancake Academy. Ayan. So sa mga magsa-subscribe, wait, you can scan this QR code para mas madali mong Yeah. Let me present this QR code. Sa mga interested nang magsimula, scan this QR code and send package sa Facebook page kung hindi gagana yung yung automation na nilagay ko. Yan, send package lang. Scan the QR code, then send package to our Facebook page para mabigyan ka ng guide sa pipiliin mong package. Meron din po ba para sa existing subscribers? Okay, sa mga existing subscribers, message us in our Facebook page. Alamin natin kung ano yung current plan mo. Yan, para mapag-usapan natin kung ano yung possible step na pwede natin gawin. Okay? Then we are planning also na magkaroon ng masterclass para yung tipong masterclass for e-commerce, masterclass for services, ganyan, para itakal talaga yung step-by-step guide na ngayon kasi is simplified version lang 'yon. But dun sa masterclass natin is yung fully set up, connected na sa POS, connected na rin sa CRM, ganyan. Pati CRM kung paano i-set up, pati ang POS paano i-set up. Yan. Yun yung natin, pag magkaroon na tayo ng masterclass, which is exclusive lang siya sa mga Pancake subscribers. Yan. Same lang sila ng interface. Ang pinagkaiba lang na Meta Business Suite and Pancake is that sa Meta Business Suite, wala po tayong booking system dito sa kilid. But for the Pancake is meron na tayong ordering system, built-in ordering system, built-in booking system na sa gilid na siya. And the rest, the tagging, meron tayo niyan, filtering, meron tayo niyan, save replies, attaching videos, meron tayo.
Masterclass as of now is more on about ano lang, virtual talaga. Virtual pa lang. But we have meron kasi kaming plan with our partners na magkaroon ng face-to-face event. So, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. So, kung saan kayo dyan malapit, we will update naman sa community once na ano na yun. Send message a package para mabigyan ka ng ano. So, while we're here, if you have questions, follow-up questions, so pag-usapan natin bago tayo mag-end. Yan. Meron pa ba question dito? Yan, congrats Joe for choosing the growth plan. Ano pala to ha? Itong offer namin ngayon is hindi to tulad ng mga ano na ay para ma-access mo to kailangan mo mag-upgrade ng plan. Okay, especially for new users para at least aware kayo. Okay? Kasi yung offer natin more on pang pang new users eh. Kaya we are not like that na gusto mong i-access to, upgrade ka muna ng ganito. So, the moment kasi na pumili na kayo ng plan sa Pancake is that unlock na lahat ng features para sa inyo. Okay? Set up na lang talaga. Yes, Joe, i-accept kita after this call. Yeah. Yes, yung template natin, kahit siguro mga after this call or isasabay ko na lang sa recording yung templates natin. Iko-compile ko siya, tapos isa-set ko sa inyo. Tatlo kasi yun eh. Hindi, dalawa lang pala. Pang e-commerce at saka pang services. Yan. Okay? Meron sa mga subscribers na dito, no? Sa mga subscribers na dito is that if you're not aware of the Bootcake AI, so soon ilalunch namin yun publicly. Yan. Abangan nyo yun. Yung Bootcake AI kasi is ano lang siya eh. Sobrang dali na lang i-set up. Wala nang condition. Hindi pong pwede na siya mag-upsell, pwede na siya mag-create ng order niya, pwede na siya mag-book, ganyan. Yun yung madali doon. Priority kasi na doon, once ila-launch na yun publicly, priority na mabigyan ng access is yung mga subscribers na. Yung growth tools dated is 5,180 lang po. Yan. Abangan nyo yung Bootcake AI. Grabe, lupit nun. Send nyo lang po sa sa Facebook page. Scan nyo po ito. Yan. So by the way, hindi kayo magbabayad sa amin ha. Magbabayad kayo sa Pancake system talaga. Ayan. So once you scan this code package, we will send you a guide on how to subscribe sa Pancake. Yan. Subscription po ito sa Pancake. Hindi po to bayad sa amin na sa coaching. No. Just pay just subscribe to the system and we will guide you on how to set up. Yes. Wag namang tanggalin yung mo, yung chat support mo. Grabe, no? Okay. Yes, isasama ko yon yung template na ginamit kanina. Isasama ko yon sa natin. Sa once isend ko yung recording natin. Pero yung mga mag-subscribe na, bibigyan ko na agad ng ng template nun. Naka-document naman yun eh. Hmm. Ano business mo, Jonel? Hindi pa kasama ang token dyan. This is for the Pancake muna. Okay? Iba po yung sa token. Ayan. This is for the Pancake system. And sa token is that pinaka niya, $5 you can start na your AI. $5 yung minimum niya dun eh.
Sir, magkano costing sa token? Okay, depende sa ano ha. Basta pinaka-minimum niya is $5. Then per token ay, explain ko lang ng konti yung token pala, no? Naubos yung token, answer niya sa ano sa leads natin. Kaya kung ikaw, panay ano ka, tanong ka ng tanong ganyan, kumakain siya ng token pero hindi naman matakaw sa token siya. Yan. Katulad kanina, yung mga nandito gumagamit na ng AI is naka 1K per month sila. So 1K per month. Yun sa AI lang nila yon. So anong pipiliin mo? Mag 1K per month ka o mag ano ka, magpuyat ka magsagot? Di ba? Or mag-hire ka na lang ng admin na ano 15K a month. Pwede rin naman. Yung version 4 mini. Okay, so let me show you pala sa pag-process ng ano ng subscription para at least pakita ko na lang sa inyo. So dito, wait. Ayan. So dito, once meron ka ng account sa Pancake, is that i-hover mo lang yung account mouse mo dito sa pangalan mo sa taas, Billy Joe Aves, yan. Then click mo lang tong create. So dito sa create is custom plan ka lang. Yan. So yung plan natin na 3 connections and 3 users for the growth plan, no? Then 6 months, yan. So 5,180. Okay? 3 users. Pwede rin naman pala standard. Ayan, no? Standard. 3 users, 3 connections, 3 users, and 6 months. Then, click bulag or add new card. Yan, click mo lang din yung create subscription. Okay? We are using System IO for panels. Pwede ba din i-integrate yon? If you want na ano, yung panel mo sa System.io is magkaroon siya ng chat box. Tulad dito, merong support. At once nag-message si client, mariredirect sa Pancake mo, pwede po yung gawin. Okay? Yung every message papunta siya dito. At the same time, ito, pwede mo rin tong lagyan ng AI. Itong chat box na to. Or ng automation. Ano po diskarte nyo if need mag-send ng image sa question ni client? What do you mean? Need mag-send ng image sa question. Yung AI mag-send ng image. Yun yung ano mo, ibig mong sabihin. Kapag ano, si AI mag-send ng image, ay ano po yan? Ang kailangan mong gawin dyan ay sa condition. Condition po talaga siya. Let me check kung meron bang sample dito. First step. Oh, this is the village show. Ayan. Not this one. Yes, pwede po. Yung sa ano yung sa question na image, via condition po yun. Yung tipong pag nagbanggit si AI na, ito po yung picture, ito po yung images ng t-shirt namin, or wala yung ano, mga testimonies, yan. Pwede mo ilagay sa condition yan. Don't worry, i-ano naman natin yan sa coaching session po usapan. So, pwede ba ma-integrate si Shopee? Dito sa Pancake, pwede nyo pong i-integrate si Shopee. So, we are, ano naman, ang supported natin dito ay Shopee, Lazada, TikTok. Yan yung mga platform na supported ng system natin. Let me open my Canva ulit. Ano yun? Ito. Pero sa automation hindi po hindi po ma-integrate sa automation yung Shopee, Lazada. Yan. So Lazada, Shopee, even WooCommerce, if you have WooCommerce, Shopify, so pwede nating integrate yan dito sa sa Pancake POS or sa Pancake. Okay? Even YouTube. So let's say after 6 months marunong na kami sa coaching, din yung 415 na lang i-avail continuation. Pwede naman na as long as you use the system, continue na lang siya in the monthly basis. But if you want na mas nakaka-save kayo, no,
go for a higher duration. Kasi sa 450, let's say nag 450 a month ka. So sa 450 a month mo for 6 months, 450 times 6, that would be 2,700. Pero kung nag-ano ka agad, nag 6 months ka agad, is that would be 2,000 something? 2,900. Ay, hindi. 2,190. Yan. So, mas in the long run, mas nakakatipid ka. Yan. Tapos kung mag 1 year ka naman, 1 year kasi is mas makakatipid ka lalo. Kasi magpo-fall na lang siya ng mga around 300 something yung ano niya. So, 1 year kasi kung 450 times 12, that would be 5,400. But if you go for 1 year na mini plan, that would be minus 4,290. So, tipid ka ng 1,100 every year. Ayan. Tuloy-tuloy naman yung yung system mo. Kaya usually talaga yung mga big brands, they go for a higher duration for a long term. Long term kasi yung pinag-usapan natin dito Not just subukan ko lang kung gagana or hindi. Pag nasa mood ako, ganun. So we are doing a serious business here. Okay? Kaya usually, gusto mo makatipid ka sa mga expenses mo, OPEX mo, para mas makapag-focus ka sa scaling, yun. Go for opportunity na makakatipid ka. Wala bang expiration to? Hindi mo lang siya, good thing pala, no? Magandang tanong yan. Wala ba expiration? Okay, so ganito po yan. We are not like the other system na yung tipong hindi mo nabayaran yung system mo ay mawawala na agad yung automation mo or mawawala na yung Pancake POS mo. Nandun pa rin sila. Okay? Pero hindi mo lang siya ma-maximize yung automations. Kasi may makukulang may mawawalang something like features or some, not feature, function. Ano po i-filter sa Lazada? Message lang po ba o pati order? What do you mean filter? Okay? So dito, makukonek lang natin si Shopee and Lazada sa Pancake at saka sa POS. Yan. So kapag nakakonek tayo yung Shopee Lazada mo sa ating system is naka-centralize. Centralize yung managing na inventory. Pag may nag-order sa Shopee, mababawasan ang Lazada. Pag may nag-order sa Facebook, mababawasan ang Shopee and Lazada. Tapos lahat ng order mo sa Shopee, lahat ng order mo sa Facebook, sa sa Lazada, nasa loob ng POS para at a glance kita mo na agad, uy, saan ako mas maraming sales? Ay, nasa Lazada. Anong product mas mabilis? Okay, ito pala. Yan. Yes, magpa-fire pa rin. POS lang sir, pwede, yes. Kasi walang automation, may sariling automation nata yung Shopee Lazada But for the automation part, si TikTok business pa lang yung pwedeng ikabit sa boutique. Okay? So, yan. So if you have questions o mga follow-up questions, feel free to message us in our Facebook page and we are going to answer it there. Then sa mga hahabol pa sa offer natin ngayon, scan nyo lang tong ating QR code. So flash ko lang last flash, yan, para sa mga hahabol pa. Ayun. Okay, just scan this QR code and send package to our Facebook page. So, yan once again, if you have questions, feel free to message us in our Facebook. We have also the community. Pwede kayong mag-post doon ng mga questions ninyo para yung mga experts, mga trusted experts ng Pancake can help you also. Yan. So, thank you so much everyone. And we are so glad na sinamahan nyo kami this tonight. So, we are aiming or we are looking forward sa magiging result ninyo sa mga natutunan nyo ngayon. Kasi itong mga natutunan nyo ngayon, although libre yung natin, libre yung webinar natin, libre yung training natin, but if you don't apply it, wala ding mangyayari. So, ang investment nyo dito is the effort, yung pagpupuyat, yung yung time na binigay nyo na makasama kami. Yan. So, that's the price na binayaran ninyo. So, all you need to do
is apply what you have learned and also join in our community para mas matulungan ka namin. Yeah. Sa mga mag face-to-face, magkakaroon tayo niyan soon. Okay? Yes, sa mga mag-avail ng ng plan, so you can schedule immediately a one-on-one coaching with us. Yan. So growth tools, ito 5180 or mag-elite plan ka. Yan. So if you want to have a optimization guide sa ads ninyo, go to the elite. Okay. Yan. So marami pang questions, no? But don't worry, nandyan naman yung Facebook page namin. Feel free to message us. And thank you so much once again. So see you pa sa mga susunod nating webinars and masterclasses. Yeah. Thank you everyone. Have a nice evening.